In Love sa Baklang Bilyonaryo, Chapter 5, Danger. Hindi na nangialam pa si Ainalib sa love life ni Antonia. Nagtrabaho lang siya ng tahimik kahit wala naman talaga siyang ginagawa. Gusto niya nang magtrabaho ng totohanan. Nakakamiss din mag-design ng mga damit. Bulong ni Ainalib sa kanyang sarili habang nakatulala. Wala na siyang ginagawa dahil wala namang iba na ginagawa si Antonia kundi ang maglandi sa kanyang boyfriend na si Richard. Palagi na lang itong umuwi ng umaga at siya ay naiiwan na nakatulala sa opisina. Ganyan ang mga bilyonaryo, walang pakialam. Inis na muling bulong ni Ainalib sa sarili. Pwede naman kasi na hindi na pumunta si Antonia sa opisina dahil may mga tao na itong nagmamanage talaga. Kahit wala siya ay hindi titigil ang kita ng kumpanya. Yun nga lang ay gustong i-monitor ni Antonia dahil bago pa ang kumpanya. Hahayaan na muna niya magsaya ang kanyang mga tauhan dahil palagi siyang wala. Peaceful ang kumpanya kung wala si Antonia. Kapag narito ito ay ang ingay at palaging may napupunang mali sa kanyang mga tauhan. Bored na talaga si Ainalib. Personal secretary siya ni Antonia, hindi ng kumpanya. May mga executive secretaries ang mga ito. Samantalang siya ay direct talaga sa bakla na wala namang ginagawa kundi ang maglandi. Inilabas niya ang kanyang lapis at sketchbook. Guguhit na lang siya ng mga designs ng damit pambata. Siyempre, inspirasyon niya ang kambal. And a few moments later, nasa kalagitnaan siya ng pagguhit nang biglang bumukas ang pintuan. Kahit hindi niya tingnan ay alam niya na kung sino ang dumating. Isang tao lang naman ang hindi kumakatok kapag pumapasok sa opisina ni Antonia. Ito ay walang iba kundi ang best actor at walang modo na si Richard. Ano kaya ang ginagawa ng impacto rito? Inis na bulong ni Ainalib. Nasaan si Antonia? Tanong ni Richard. Ewan ko, kayo ang laging magkasama. Bakit dito mo sa akin hahanapin? Ganting tanong ni Ainalib na may halong pagkamaldita. Kahit kailan ay buwisit kang babae ka. Tingnan lang natin mamaya. Galit na sabi ni Richard na may halong pagbabanta. Huwag mong tingnan, di ba hindi mo makita si Antonia? Hanapin mo! Nakairap na utos ni Ainalib. Hindi pa ata pinapanganak ang taong makakatalo sa kanya. Ang mga kagaya ni Richard ay sanay na siyang pakiarapan. Matalo ang mainis sa kanilang dalawa. Babaeng pakialamera ng walang breeding! Galit na sigaw ni Richard at pabalipag na isinara ang pintuan bago umalis. Best actor cheater na walang modo! Sigaw ni Ainalib kahit hindi na narinig ni Richard. Nasaan kaya ang bakla? Nagtatakang tanong ni Ainalib. Hindi niya alam kung ano ang nakita ni Antonia kay Richard na ang sama ng ugali. Best actor na, sinagot lang din naman niya ang kanyang sarili. Alam niyang nag-cheat din siya sa kanyang fiancé pero hindi niya sinasadya yun ang patulan niya si Antonia. Sinadya mo, sigaw naman ang konsyensya ni Ainalib. Pero mas malala naman ang ginawang pagtataksin ng fiancé ko. Muling sigaw ni Ainalib. Talagang mababaliw siya sa opisina ni Antonia. Kausap niya na ngayon ang kanyang sarili. Buti na lang at uwian na. Dumaan muna siya sa isang Filipino restaurant. Mas komportable pa rin siyang kumain ng mga pagkaing Pinoy. Ang pera na ibinayad sa kanya ni Antonia ang pinangkain niya. Ayaw niyang magluto sa boarding house dahil puro marites ang makakaharap niya. Kapag nagsalo sa pagkainan ang mga ito, ay chismis lang ang palaging pinag-uusapan. Mas gusto niyang mag-isa kaysa mabwisit sa mga pagmumukha ng mga ito. Mabuti na yung dumating siya at diretsyo tulog na lang. Napasarap ang kanyang kain at uminom pa siya ng wine. Ngayon ay buhay reyna muna siya dahil malaki ang ibinayad ni Antonia sa kanya. Pero safe na yung kalahati dahil naipadala niya na sa kanyang mami. Na-miss niyang bigla ang kambal. Naglakad lang siya pa uwi dahil malapit lang naman at para makatipid na rin. May ilaw naman ang daan pero masyadong tahimik ang kalsada ngayong araw na ito. Iba ang pakiramdam ni Ainalib nang dumampi sa kanyang katawan ang malamig na simoy ng hangin. She feels unease and a warning of danger is shouting in her mind. Maya-maya lang ay napansin niyang may mga aninong nakasunod sa kanya. Sinabayan naman ang pagtunog ng kanyang cellphone. Ang mami niya ang tumatawag. Alam niya na miss na siya ng kambal at gusto siyang makita ng mga ito. Sinagot niya ang video call at nagpanggap na walang alam na may sumusunod sa kanya. Mami! Sigaw ng isang cute na chubby na bata.
at sinundan pa ng isa. "Miss you, mom," sabi nito. "My babies!" Masayang sigaw ni Ainalib nang makita ang masayang mukha ng kanyang kambal. "We miss you, mommy!" Malambing na sabi ng bunso sa kambal na si Baby Sander. "Oh, my cute Baby Sander, mommy miss you too!" Malambing na sagot ni Ainalib. Pero alerto siya sa mga galaw ng mga anino sa kanyang likuran. "When will you go home, mom?" Tanong ng kuya sa kambal na si Baby Limuel. "Baby Limuel, you forgot that mommy will go home after 2 years?" Malambing na tanong ni Ainalib. "I want mommy to go home!" Si Baby Sander. "Oh, don't worry, Baby Sander. Mommy will go home, but not now. I need to work for your future babies," paliwanag ni Ainalib. Alam niya na naiintindihan naman siya ng kambal. Malaki ng mga ito at matalino pa sa klase. Pero para sa kanya, ay baby pa rin sila dahil 5 years old pa lang ang mga ito. Maaga lang ata nag-mature ang kanilang isipan at parang malaki na talaga kung sila ay magsalita. Siyempre, mana sa mami, masayang sigaw ni Ainalib sa kanyang isipan. She's focused at ayaw magpa-apekto sa mga taong sumusunod sa kanya. Kailangan niyang maging matapang at matatag para sa mga babies niya. "Baby Limuel, take good care of your brother, ha? Mommy will say goodbye for now. I love you, babies," pagpapaalam ni Ainalib. Dama kasi niyang papalapit ng papalapit ang mga yapak na kanina pa nakasunod sa kanyang likuran. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bag kasabay ng pagkuha ng paper spray na laging nasa loob din lang nito. Huminto siya sa paglalakad dahil nakikita niya na ang 3 anino sa kanyang likuran. Gusto niyang matakot pero pinigilan niya. Para ano pa ang pag-training niya sa taekwondo at martial arts kung hindi niya magagamit? Biglang lumingon si Ainalib na ikinagulat ng 3 anino. "Hello, boys!" Masayang bati niya sa mga ito na nakangiti pa. "Hi, baby! We're here to make you happy!" Sagot ng isa na nakatulo laway pa. Hindi niya makita ang mga pagmumukha ng mga ito dahil nakamaskara sila. Kahit pagwapo ang mga ito ay wala itong appeal sa kanya. Yung ayaw niya sa lahat ay mga manyakis at palasubas ng mga lalaki. Well, may pagkapilya din naman siya, pero kahit na, ay ayaw niyang bumaba sa level ng mga ito. "Oh, thanks for the offer, but I'm here to make you suffer, boys," sagot ni Ainalib at biglang binanatan ng spray ang mga mata ng 3 lalaki. "Oh, my eyes!" Sabay pang napasigaw ang magtatlo. Sinamantala ni Ainalib ang sitwasyon at mabilis na tumawag ng mga pulis. Hindi din niya binigyan ng pagkakataon ng 3 kalalakihan at mabilis niyang sinurpresa ng nakakahilo niyang flying kick. Binigyan ng uppercut punch at nilamog ang mga mukha nito. "Nagtatago pa kayo sa maskara, basagin na natin niyang mga pagmumukha ninyo," galit na hiyaw ni Ainalib sa kanyang isipan. Nang dumating ang mga pulis, ay nagulat ang mga ito sa sinapit ng 3 mga salarin mula sa mga kamay ni Ainalib. Sumama siya sa presinto upang sampahan ng kaso ang mga ito. Pero binaliktad nila ang mga pangyayari na hindi nila pinagtangkaan si Ainalib. Dahil walang CCTV sa lugar ng pinangyarihan, ay nakalaya ang 3 salarin na "The hell with him!" Galit na sigaw ni Ainalib. No one can drag her down dahil lalaban at lalaban siya para sa kanyang mga anak. Siya si Ainalib Cheska Verdida, the Queen of Bitches, and she swear to take revenge. Nang makapasok na siya sa boarding house, ay gising pa ang mga marites. Naalala niya na wala palang trabaho ang mga ito dahil day off nila bukas. Sabay pa talagang nag-day off ang mga bruha na iinis na bulong ni Ainalib. Hindi niya pinansin ang mga ito na maingay na nag-uusap sa living room. Wala siya sa mood at wala siyang pake sa mga ito. But they are challenging her patience kung hanggang saan ang kaya niya. "Look who's here, guys!" Sigaw ng marites na si Lorena. Inirapan lang niya ito at tuloy-tuloy pa rin sa pag-akyat papunta sa kanyang kwarto. Iba talaga ang mga kapag galawang gold digger, no? Magiging private secretary ka ng CEO. Pagpaparinig ni Lorena sa kanya. Hindi itinuloy ni Ainalib ang pag-akyat. Mabilis niyang nilapitan ito at walang sabi-sabing bilugahan ng paper spray ang mga mata ni Lorena. "Shit! How dare you!" Galit na sigaw ni Lorena at akma niyang sasampalin si Ainalib. Pero dahil nakapikit siya, ay sinangga ni Ainalib ang kanyang kamay at itinulat ito. "Walang hiya ka, bitch!"
Muling sigaw ni Lorena. Alam mo naman pala na bitch ako. You better not mess with me. Nakangising sigaw ni Ainalib. Kayo, may sasabihin ba kayo? Tanong ni Ainalib sa mga kasama ni Lorena na nakataas ang kilay. Hindi nakasagot ang mga ito dahil natakot kay Ainalib. Umiling lang sila at nagsitakbuhan pabalik sa kanilang mga kwarto. I will sue you! Pahabol na pagbabanta ni Lorena. Do it! Sapat ba ang sweldo mo na ipambayad sa abogado? Nanguuyam na tanong ni Ainalib. Kapag siya ang pinagtripan mo, asahan mo na doble ang ibabalik niya sa iyo. Hindi nakasagot si Lorena at napaisip. Nasa ibang lugar sila at ang sweldo niya ay nakalaan sa kanyang pamilya. Kawawa ka naman, Lorena. Ako ay may bilyonaryong CEO. Mamatay ka lang sa inggit. Nakatawang sabi ni Ainalib. Nakatawa pa rin siya habang paakyat sa kanyang kwarto. What a shit day! Hiyaw niya sa kanyang isipan. And thank you for listening, guys. If you want to hear more about this story, please hit the subscribe button. Thank you. Have a nice day, everyone.